Ang isang disadvantage lang talaga ng pag-aasawa ng napakalayong gap, especially kung yung babae ang mas matanda, is yung mas madali kasi ang babae pag nagkakaedad, di ba, sabi nga ng marami, and which is totoo naman talaga, na babawasan yung kalidad, kumbaga. Kasi bakit yung babae, habang tumatanda, nawawala yung ganda. Mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. And thank you po sa pagtangkilik sa aking mga vlogs. Kay Madam Ai, tungkol sa pag-ibig na talaga ang hirap ipaliwanag. Alam naman po natin na napakalaki ng age gap nila. And halos kasing edad na ng anak niya, yung asawa niya. Pero at least may blessing yung mga anak niya, di ba? Sila pa mismo yung nagsabi na, oh, go mommy, makipag-relasyon ka na, you deserve somebody to be with you, you deserve a partner, you deserve to be happy. So, ang galing yun, di ba? At least, naiintindihan siya ng mga anak niya na lahat naman tayo nangangailangan ng kasama sa buhay, ng hindi lang anak, hindi lang kapatid, or hindi lang kaibigan, kundi somebody na talagang, kumbaga, kabiyak nga ng puso. Iba kasi yun eh, iba yung asawa, iba yung anak, iba yung kapatid, iba yung kaibigan. Magkaiba po yun sa maraming bagay. Hindi lang sa kung anong mga iniisip yung malalaswa o kabastusan. Hindi yun ang pinakangkailangan ng tao. Companionship. And someone na alam mong magiging totoo ka bilang ikaw. Na yung magiging kapalagayang loob mo the whole time. Yung magiging kasangga mo. Yung ganon. Emotionally, ano? Kasi marami namang klaseng kasangga. Yung kasangga mo emotionally and sa spirit mo, sa puso mo, your soul, yung longing ng iyong soul. Hindi ito maiintindihan ng marami, pero marami ring nakakaintindi sa sinasabi ko. Only those who have gone through the situation in the states of longing for a partner will understand what I'm trying to say. Yan. And yun na nga, ang isang disadvantage lang talaga ng pag-aasawa ng napakalayong gap, especially kung yung babae ang mas matanda, is yung mas madali kasi ang babae pag nagkakaedad, di ba, sabi nga ng marami, and which is totoo naman talaga, na babawasan yung kalidad, kumbaga. At yung lalaki, habang nagkakaedad, nagkakaroon ng kalidad. Kasi bakit yung babae, habang tumatanda, nawawala yung ganda. Diba? Nawawala ng nagde-devalue pag nagkakaedad. At ang lalaki naman, pag nagkakaedad, mas nagkakaroon ng lakas, mas natututo, mas nagkakaroon ng, mas nagiging maalam. Magkaiba kasi yung babae at lalaki. At syempre yung lalaki habang nagkakaedad, mas nagiging established sa buhay. And pag bata talaga yung asawa mo, kung ikaw na babae ang mas matanda, say 10 years age gap, malayo yun talaga. Na pag ikaw ay nadagdagan ng 5 years, mas magiging malayo yung agwat mo dun sa asawa mo kahit pa magdagdag din siya ng 5 years. And eventually, yung lalaki talaga is maghahanap din ng somebody na magiging ka-level niya. Ganun talaga kasi yun. Yun nga sabi ko, ang hirap intindihin ng pag-ibig. Parang nagre-risk ka lang. And siguro naman, naisip na rin yun ni Ay noon pa man. Kailan nag-take risk na lang siya kasi gusto rin niyang maging masaya, di ba? Hindi natin siya masisisi. At least legal. Hindi immoral yung kanyang pakikipagrelasyon kasi nagpakasal sila. Kasal sila normal yung legal yung kanilang pagsasama. Yun nga lang, nakakalungkot dahil now, nalaman na natin na kung totoo yung sinabi ni Sian Casa, diba, sa post niya, na kaya daw nakipaghiwalay yung guy, yung asawa ni Ay,
ni Miss Ai Ai dahil may anak na daw sa iba. Ewan ko kung gaano katotoo yun. Pero siguro nga, kasi hindi naman basta-basta mag-ihiwalay ng walang matinding dahilan. Yun eh. Maraming salamat po sa panonood ulit. God bless you. And please don't forget to subscribe. Thank you so much. God bless you. And ingat po, lalo na sa Bicol, may bagyo ngayon. Thank you for watching again. Bye for now.